malaking tiwala sa demokrasya ng Israel. Ang pagpuna sa Israel ay hindi dapat mauwi sa pagtanggi sa Israel. Ikinagagalak kong ipadala ang aking mainit na pagbati sa inyo. Pengulo Asek Herchog. Magandang umaga mga ginang at ginoo. Shalom sa inyong lahat, pakiusap. Magandang umaga. May ilang kilalang tao dito, pero di ko alam kung nandito sila o wala. Kaya sinasabi ko sa lahat ng aking mahal na kaibigan at halal na opisyal. Mahal kong kaibigan at Knesset Speaker Amir Ohana, magandang umaga. Hindi ko pa nakita ang iba kaya magsisimula muna ako kay Richard Heidman, ang aking mahal na kaibigan, tagapanggulo ng Summit, Alex Trayman, CEO ng JNS, Jonathan Tobin, punong patnugot ng JNS, Josh Katzen at Amelia Katzen, mga tagapaglatala ng JNS. Ang panauwing kagalang-galang, Pangulong Svijanovic ay narito. Mahal ko siyang kaibigan mula Bosnia na dapat nandito ngayon. At siyempre, ang mahal kong kaibigan si Sylvan Adams, Israel Chair ng World Jewish Congress at iba pang kagalang-galang na panauhin. Mga mahal kong kaibigan, isang malaking karangalan para sa akin na magsalita sa JNS International Policy Summit dito sa Jerusalem. Ang mahalagang pagtitipong ito ay nagtitipon ng mga gumagawa ng pulisya at mga lider ng kaisipan, mga eksperto, aktivista at mga innovator sa isang panahon ng matinding hamon at makasaysayang posibilidad para sa ating bansa at ating mga tao. Sa mahigit 2 taon at kalahati ng digmaan, ang Estado ng Israel ay humarap sa malalaking banta, nakakalungkot na mga trahedya at napakalalaking tagumpay. Habang nag-uusap tayo, ipinagtatanggol ng matatapang na kababaihan at kalalakihan ng IDF ang ating hangganan, tahanan at pamilya laban sa nais manakit sa atin. Ipinapadala natin sa kanila ang pagmamahal at biyaya. Nakikiramay kami sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, ang kanilang mga anak na lalaki, mga sundalo ng IDF nitong nakaraang weekend sa Lebanon. Kahapon, nakipagkita ako sa pamilya ng isang nasawing reservistang, si Major Dan Maori, 43 taong gulang, isang asawa at ama. Umupo ako kasama ang kanyang biyudang si Yael, ang kanyang mga anak, mga magulang at mga kapatid, pati na rin ang kanyang 100 taong gulang na lola na si Lily Freund, isang nakaligtas sa Auschwitz. Noong Oktubre, 2021 taon, matapos magbago ang ating mundo. Noong ika-7 ng Oktubre at ilang araw bago siya nasawi sa labanan sa Lebanon, sumulat si Dan Maori ng sumusunod na nakakakilabot na mensahe sa kanyang pamilya. At ito ang kanyang sinabi. Halos 20 taon nang nakalipas mula nang magsimula ako sa aking reserve duty at mula noon ay naghahanda na ako para dito. Isang misyon lang, ang protektahan ng hilagang hangganan ng Estado ng Israel. Determinado akong bigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan ng Israel na mamuhay ng normal nang hindi nakakaramdam ng takot sa gitna ng kaguluhan. Halos walang tao sa Hilaga. Iyon ay noong Oktubre 24 at ang mga kalapit na bayan ay labis na naapektuhan. Alam namin na darating ang araw na kami ay tatawagin upang tapusin ang misyon na pinaghahandaan namin buong buhay namin bilang mga reservists. Panahon na para sa kapayapaan at katahimikan sa aming hilaga, isinulat niya, panahon na upang bigyan ng pag-asa ang mga susunod na henerasyon. Si Dan Zichole Vachaay, isa pang magandang anak ng Israel na namatay abang pinoprotektahan tayo. Mga kaibigan, linawin natin ito. Tama si Dan. Karapat-dapat ang Israel sa kapayapaan at katahimikan. Tayong lahat ay karapat-dapat sa kapayapaan at katahimikan. Iyon lang ang hinihiling namin.
Sa buong rehiyon, mula Iran hanggang Lebanon hanggang Gaza, ang ating mga kaaway ay nagsisikap na muling magtayo, mag-armas at magbago upang ipagpatuloy ang pagbabanta sa ating mga mamamayan at takutin ang lahat ng tao. Hindi tutol ang Israel sa isang diplomatikong solusyon sa digmaan. Sa halip, nais namin ng kapayapaan. Pinapangarap namin ang kapayapaan sa lahat ng hangganan. Gayunpaman, ang mga kamakailang pangyayari ay nagdudulot ng seryosong lehitimong mga alalahanin sa Israel, mga alalahanin na kailangang tugunan dahil kami sa Israel ay nasa linya ng putukan. Kami ang tinatarget ng imperyo ng kasamaan ng Iran at ng mga proxy nito. Matagal na rin binabantaan ng Iran na lipulin ng Israel. Ang kagustuhan ng Iran na maging isang estadong nasa hangganan ng kakayahang nuklear ay isang konkretong banta sa Israel at pandaigdigang kapayapaan at hindi dapat payagan. Tama at paulit-ulit na nilinaw ni na Pangulong Trump at ng mga lider ng Amerika na ang Iran ay isang banta sa pandaigdigang kapayapaan. Dapat din natin tugunan ang mga alalahanin tungkol sa mga pinansyal na bahagi ng kasunduan sa Iran upang maiwasan na ang mga pondong matatanggap umano ng Iran ay magamit sa kanilang makinarya ng digmaan at mga proxy nito. Sa Lebanon naman, lilinawin ko lang, ang sigalot sa Lebanon ay dapat maresolba sa pamamagitan ng direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon at hindi sa pamamagitan ng pamimilit ng Iran. Ang pag-uugnay ng Iran sa Lebanon ay hindi lang nag-iiwan sa Israel na lantad sa patuloy na banta, kundi pati na rin sa mga Lebanese na mahina at walang kapangyarihan at pipigil sa kanilang presidente at pamahalaan na umusad. Bukas, magpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Lebanon at Israel sa Washington, D.C. sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Amerikano. Ang pagdilisarna sa Hezbollah ay dapat kasama sa anumang solusyon sa Lebanon at hindi maaring idikta ng Iran ang kinabukasan ng Lebanon. Sa mga pangunahing puntong ito, may ganap na kasunduan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Mga mahal kong kaibigan, si Pangulong Donald J. Trump ay isang pinagkakatiwalaang katuwang ng Israel. Siya ay pinagkakatiwalaang kaalyado ng Israel, ang aming pinakamalapit na kaibigan at kakampi, at leader ng malayang mundo, leader ng Estados Unidos ng Amerika, na matatag na lumalaban sa imperyo ng kasamaan at nagtataguyod ng katatagan sa gitnang silangan. Pinahahalagahan namin ang patuloy na pakikipagkaibigan ng Pangulo at ang malinaw na paninindigan ng kanyang administrasyon tungkol sa mga planong nuklear at layunin ng Iran. Isa ang ating mga pinahahalagahan at interes at lubos ang aking tiwala na magkasama nating mahahanap ang pinakamabisang paraan upang harapin ang hamong ito. Lubos kong tinatanggihan ang anumang mapanirang pahayag na nakatuon sa mga matataas na opisyal ng administrasyon. Ang mga pangunahing ideal ng Amerika, kalayaan, demokrasya, at ang paniniwala na ang lahat ng tao ay nilikang pantay-pantay, ang siyang nasa puso ng ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Humuhugot tayo sa isang bukal ng mga propetang biblikal at ng kanilang mga pagpapahalaga. Ipinagmamalaki naming nagtutulungan ang aming mahuhusay na isipan at matatapang na puso sa tagumpay sa digmaan o pagtataguyod ng kapayapaan. Mga kaibigan, Dito sa Israel, kahit sa aming pinakamadilim na sandali, ang pambihirang lakas, sigla, pagkamalikhain at katatagan ng ating mga tao ay nahayagsa. Isang pambansang diwa ng misyon at determinasyon at pakiramdam ng pananagutang panlipunan na walang kapantay. Walang duda, ang ganitong layunin ay pinakamalaking yaman ng Israel. Ang natatanging diwang ito sa paglipas ng panahon ang nagbigay daan sa Israel na umunlad.
Hindi lang bilang bansang puno ng startup, kundi bilang regional na kapangyarihan, leader sa teknolohiya at nangungunang demokrasya. Ang mga inobasyon nito ang tutulong humubog sa kasaganaan at magtataguyod ng seguridad at kagalingan ng reyon at ng buong mundo. Sa mga sandaling ito, isa sa mga pangunahing tungkulin natin ay isalin ang mga tagumpay ng Israel sa larangan ng labanan at ang katatagan na ipinakita ng ating bansa tungo sa isang bagong panahon ng seguridad, kooperasyon, integrasyon at paggalang sa isa't isa sa buong reyon at sa buong mundo. Kailangang matapang nating harapin ang lahat ng ekstremistang kilusan. Dapat nating labanan ang anumang anyo ng anti-Semitismo saan man at kailanman ito lumitaw. At dapat nating gamitin ang katotohanan upang labanan ang pagkiling, mga pagbaluktot at dobleng pamantayan na palaging ikinakalat sa media, online at sa mga bulwagan ng United Nations. Ang internasyonal na kampanya upang alisin ang lehitimasyon at siraan ng Israel ay hindi ang tinatawag nilang maling konstruktibo at wastong kritisismo. Ito ay mga palihim na pagsisikap na questionin ang likas na karapatan ng mga Hudyo sa soberanya at ang aming karapatang mamuhay at palakihin ang aming mga anak ng mapayapa. Patuloy akong nai-inspire ng makasaysayang Abraham Accords kasama ang United Arab Emirates, Morocco at Bahrain na pinamagitan at pinangunahan ni Pangulong Trump, kanyang koponan at mga nagpasimuno ng Egypt at Jordan sa matapang nilang hakbang na nagbukas ng pintuan sa kapayapaan. Nanalangin ako na mapalawak pa natin ang bilog ng kapayapaan. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang reyon ng mga tulay sa halip ng mga hadlang. Sama-sama, mapapatunayan natin na ang kapayapaan ay hindi panaginip ng mga inosente, kundi isang estratehiya ng mga malalakas. Sa panahong ito ng hamon at oportunidad, mga mahal kong kaibigan, nais kong pasalamatan kayo sa inyong dedikasyon sa Israel, sa mga Hudyo, at sa pakikipaglaban para sa katotohanan. Mahalaga ito para sa ating kapakanan, kaya hinihikayat ko kayong ipagpatuloy ang inyong misyon at pagsisikap. Mas mahalaga ngayon ang pagkakaisa ng mga Hudyo. Isa sa mga inisyatibong itinatag ko para sa misyong ito ay ang Voice of the People, isang pandaigdigang magkakaibang konseho para sa mga Hudyo at ng mga Hudyo. Nagsisikap kaming maghatid ng pamumuno, koneksyon at solusyon sa malalaking hamon. Natutuwa akong narito ang ilang miyembro ng konseho at ang CEO ng Voice of the People, si Shirel Dagan. Gusto kong tapusin ito sa pamamagitan ng pasasalamat sa JNS, isang mahalaga at makabuluhang organisasyon. Maraming salamat Richard Heidman, Alex Trayman, Josh Katzen, at sa lahat ng mga tagapag-ayos, katuwang at taga-suporta ng napakakilalang pagtitipong ito. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagtindig para sa Israel sa mga mahihirap na panahong ito. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagpapatibay ng ugnayan ng Israel, Estados Unidos at ating mga kaalyado sa mundo. At sa pagdadala ng malinaw nating moral na mensahe at ang katotohanan tungkol sa Israel at sa mundo ng mga Hudyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo, ang init maglakad.